na po. So ito, mga kababayan, bukod sa sinabi ni Kiko Pangilinan na ang kapatid ng magnanakaw ay sinungaling. So halata po talaga na yung ginawa ng mag-asawang Diskaya, yung mga binulgar-bulgar nila, sabihin man nating totoo yun. Kasi year 2022 onwards ang nilabas nila. Pero bakit hindi nilabas ng mag-asawang Diskaya ang 2016 onwards? So ito po mga kababayan, si Vico Sotto. Anong sabi ni Vico Sotto? Ito po mga kababayan, sabi ni Vico Sotto, at mismo si Vico Sotto ngayon, mga kababayan, ay nasa Senado, no? Nandun sa hearing. So ngayon mga kababayan, ito po ang sabi ni Vico Sotto, huwag magpauto sa mga Diskaya. Huwag magpalinlang sa mga Diskaya. So ito po mga kababayan, ipapanood ko sa inyo at tatalakayin natin. Ito yung sabi ni Vico Sotto. Mismong si Vico Sotto mga kababayan, nagpaalala na. Kung anuman ang mga sinasabi ng mga Diskaya, kung anuman ang kanilang inaano, wag po kayong maniwala. So ito po mga kababayan, according dito sa Abante News, mga kababayan, Abante News Online. Ayan, so dumalo po kasi si Vico Sotto ngayon, mga kababayan, sa Senado. So ito po ang sabi niya. Binira ni Pasig City Mayor Vico Sotto ang umano'y kasinungalingan ng mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Diskaya dahil sa pagiging inconsistent ng statement ng dalawa. Pasig Mayor Vico Sotto binira ang mag-asawang Diskaya sa kasinungalingan. So ito na, lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito on the record and in public very many times ang kasinungalingan ay asawa ng magnanakaw. Kita ninyo mga kababayan? Kaya sabi na mismo ni Vico Sotto, huwag magpalinlang sa kasinungalingan ng mag-asawa. So bukod dyan mga kababayan, sa video na yan, bukod dyan sa video, wait lang mga kababayan, meron ding yung post ng Abante News, may video din yan. Pakinggan ninyo ang sabi ni Vico Sotto. At least ito, totoo hindi ito gawa-gawa. Ito po, wait lang. Saan ba yung ano dito? Ito. At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito on the record and in public very many times. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya ito po talaga yung nakikita natin. I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga. At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito on the record and in public very many times. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya kita ninyo mga kababayan, huwag magpauto sa mag-asawang Diskaya. Kaya nga, sa totoo lang mga kababayan, ako'y naniniwala na lahat ng nilantad ni Mayor Vico Sotto ng Pasig ay totoo. Lahat ng sinabi ni Mayor Vico Sotto totoo. Bakit? Una pa lang, sinabi na niya na may anomalya na talaga kay Diskaya. So, hindi tayo naniniwala nung una kasi nga, syempre powerful itong Diskaya o baka ang isipin ng taong bayan, hindi, kasi ganyan naman talaga politics. Ganyan naman talaga ang politiko. Kapag may kalaban ka, siraan mo si ganito para paniwalaan ka. Ikaw naman, siraan ka ni ganyan para paniwalaan siya. Kasi alam natin na eleksyon yon. So ngayon mga kababayan, hindi na po eleksyon. May nanalo na si Vico. Mayor na naman ulit. So, pagkatapos nung eleksyon, nanalo si Vico, natalo si Diskaya, may dumating na bagong dagok sa buhay nila ay itong flood control anomalous or anomalous flood control issue. So, wag na po nating sabihin na pinulitika pa rin sila. Wag nating sabihin na pinulitika pa rin sila. Kasi bakit? Tapos na eleksyon
Pwede nating idahilan noon na, pwede nating sabihin, sinisiraan ni Vico Soto ang mga Diskaya. Kasi nga eleksyon yun eh. Tumatakbo siyang mayor, kailangan manalo siya. Ano to mga kababayan, mga kaibigan? Tapos ng eleksyon. Huwag niyong sabihin na pinulitika pa rin ni Vico Soto ang mga Diskaya. Kung tutuusin natin sa investigasyon, si Diskaya po ang pinakamaraming nakuhang proyekto sa gobyerno na halos kadalasan po ng kanilang proyekto ay palpak. Gumastos po ng bilyones ang gobyerno para sa proyekto, pero lahat po ng proyekto nila palpak. At napatunayan po, mga kababayan, na ang mga sinabi ni Vico Soto noon na siyam ang kanilang construction firm. Siyam. Iisa lang ang address, iisa lang ang pangalan, iisa lang ang may-ari. So napatunayan po natin based sa on the record at sa investigasyon ng Senado na siyam nga po talaga. So wag yung sabihin pinolitiko pa rin. Inanalo na si Vico Soto. Kung ako kay Vico, nanalo na ako, bakit ko pag-aksayahan ng panahon ng mga Diskaya? At meron pang nilabas si Vico Soto noon na, hindi ba naisipan ni Julius at ni Corina na kayang magbayad sa atin to ng 10 milyon, magpa-interview lang? So, ano yung sabihin ngayon na si Vico Soto siniraan ng mga Diskaya? Hindi magaganyan si Vico Soto, hindi magsayang ng oras or panahon ang isang public servant na matino at may transparency. Dahil lang dyan. Tapos na eleksyon eh. So, bakit kailangan pa ni Vico Sotong manira? Ang katotohanan dyan, may katiwalian talaga. Si Risa Forcillo po, totoo talaga na may something. Yun ang katotohanan, mga kababayan. So, hindi po yun paninira. At higit sa lahat, mga kababayan, si Vico Soto na nagsabi, kanino ba kayo maniniwala? Kay Vico Soto o sa mga Diskaya? Kasi, ang mga Diskaya, kahit anong gagawin yan, malamang para sa kanilang sarili, tama sila. Mali ang husga ng tao. Kung tutuusin, kung papipiliin ka, kanino ka maniniwala? Kay Vico Soto o kay Diskaya? Mas naniniwala ko kay Vico. Bakit? Kasi halos ng sinasabi, halos lahat ng binitawang salita ni Vico Soto, tugma. 100% accurate. Yung una, sinabi niya, meron yang siyam na kumpanya. Maanumalya ang kumpanya yan. So, nung inimbestigahan sa Senado, totoo nga. Siyam nga ang pagmamayari nila. So, doon pa lang nakapuntos na si Vico Soto. Pangalawa, yung sinabi ni Vico Soto, kita mo, nagpi-flex-flex ka ng mga luxury cars? Yan bang mga luxury cars na yan? Ay, tama ba ang pagbayad ng permit yan? Nanggaling ba sa mabuti yan? Nung naimbestigahan ito ngayon, ang sinabi una, 40 luxury cars. Doon sa interview ni Julius Babaw at ni Corina. Ngayon, nung inimbestigahan ng Senado, yung 40, naging 28 na lang. So, nasaan yung iba? Doon pa lang, nakadalawang puntos na si Vico. Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, kakaiba talaga. Di ba? Kaya, sabi nga ni Vico Soto, nung umattend, lalo, alam niyo sa totoo lang, nanginginig ang mga Diskaya nung napanood ko kanina, kaharap nila Vico Soto. Nanginginig. Sabi ni Vico, ito yung panahon siguro na lubos-lubusin na natin. Kasi bakit? Andito na yung andito na yung presidente na gusto ng transparency. Bakit natin sayangin? Yan ang sabi ni Vico. Andito na may pangulo na tayo Andiyan na yung pangulo natin ang gusto ng transparency, gusto ng pagbabago. Suportahan natin. Ituloy-tuloy na natin to. Huwag na nating pakawalan, huwag na nating sayangin. Andito na Kailan ka pa ba aaksyon? Kailan ka pa ba gagalaw? Kung saka ang Pangulo walang gana mag-imbestiga. Nag-imbestiga na yung Pangulo. Andyan na. Gustong-gusto ng Pangulo malaman ng taong bayan, susuportahan natin. Ituloy-tuloy na natin itong mga katiwalian at sabihin natin at ibulgar na natin. Yun ang sabi ni Vico Soto. Andyan na andyan may Pangulo tayo. Handa na gustong malaman ang katiwalian ng politikong magnanakaw at kurap. So bakit hahayaan natin? Huwag nating sayangin ang mga panahon. So yun po yun, mga kababayan. Kailangan nandyan si BBM, suportahan. Kaya nga may panawagan si PBBM, kung mayroon man kayong mga napapansin
Andyan naman yung isumbong sa Pangulo website, pwede nyo pong i-email doon. Kaya pong gastusan yan. Ginastusan nga ang DPWH na wala namang maayos na proyekto. Nauwi lang sa kapalpakan. Iyan pa kayang magtatrabaho dyan sa website. Kaya nga may website si PBBM na isumbong sa Pangulo ang nakikita ninyong katiwalian at korupsyon nitong mga politisyan. Kasi bakit mga kababayan? Sa panahon ni BBM ngayon, walang mapagkatiwalaan si Marcos. Si Marcos nagtataguyod mag-isa lang, walang kakampi sa panahon ngayon. Sino ang kakampi ni Marcos? Ang taong bayan. Noon dati, kapag taong bayan ang magsalita, lilinlangin ka ng mga vloggers. Kapag taong bayan ang magrereklamo, mapunta ka lang sa unsimi. Mauunsumi ka lang. Walang mangyayari sa reklamo mo. Ngayon na meron tayong presidente na gustong marinig ang hinanakit nating Pilipino, bakit hindi natin tulungan? Dati pag nagreklamo ka, walang mangyayari. Kailan ka nagreklamo sa panahon ni Digong na nangyari? Wala. Nagreklamo tayo. Build. Ang dami daw. Nang hinanap mo, nasaan yung build? Wala kang makita. Kadalasan pala, repair lang, nabiyak lang yung pader. Siniminto, pininturahan, build na. So ngayon, na kung saan pinahalagahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang boses ng taong bayan. Pinahalagahan niya. 'Di ba? So, lubos-lubosin na natin. Andyan yung tao, andyan yung Pangulo, andyan yung Presidente na gusto ng transparency. Wait lang po mga kababayan. Maingay. 'Di ba? Andyan yung tao, mga kababayan, na gusto ng transparency, tulungan natin. Hindi yung buti nga may pangulo tayong ganyan eh. Buti nga may pangulo tayo na gusto tayong dalhin sa matuwid na pagbabago. Kaysa naman sa magkaroon ka ng pangulo na iutos lang kay ganito, iutos lang kay ganyan. Tapos pag hindi kayang solusyonan, ipapapatay na lang. 'Di ba? So yun po yun, mga kababayan. Mismong si Vico Soto na nagsabi, huwag paniwalaan at huwag magpauto sa mga diskaya. Kasi ang sinungaling asawa ng magnanakaw. 'Di ba? Eto, yung sunod, mga kababayan. Nako, speaking of sinungaling, asawa ng magnanakaw. Ay, wait lang po mga kababayan, wait.